Hindi na matatapos po ito. Isa rin po sa bahagi ng Article 3 itong pagpapasupina sa ilan sa mga Supreme Court Justices. Attorney Joey, kahapon nagkaroon din ng mahabang diskusyon dun sa pagiging co-equal branch at dun sa pag-ayaw ni Senate President Juan Ponce Enrile sa pagpapatawag dito sa ilan sa mga Justices. Pakipaliwanag po sa taong bayan kung bakit mahalaga itong pag-establish ng pagiging co-equal nitong Senado, ng Executive at ng Judiciary. Siguro lilinawin ko lang muna, hindi naman sinabi ni Senate President Enrile na ayaw niya. Ang intindi ko sa kanyang Senado, may agam-agam siya dahil gusto niyang mag-ingat ang Senado na umuupo sa impeachment body na mag-issue ng subpoena laban dito sa mga justice ng Supreme Court dahil nga ano ang mangyayari kung sabihin ng mga justice of the Supreme Court na ayaw nilang tumestigo dito sa impeachment body? Pwede bang puwersahin ng Senado ang mga justice ng Supreme Court na tumestigo laban sa kalooban nila? At para ipilit na tumestigo sila, na papuntahin, let's say, ang Sergeant at Arms ng Senado at i-bodily hall sila dito sa Senate Hall, at kung ayaw pa rin nila ay pwede bang ipakulong sila ng Senado para dito sa paglabag sa subpoena na i-issue ng Senate as an impeachment body. Yun ang sitwasyon na parang ayaw marating ni Senate President Enrile. Gusto niyang pag-isipang mabuti ng mga senator judges kung nararapat na mag-issue ng subpoena dahil hindi simpleng pag-issue ng subpoena ito laban sa mga justices. Merong consequences ito kung sakaling tumanggi itong mga justices na sinabpina, at ngayon, it goes to the heart of our Republican system of government. Yung sinasabi natin na co-equal, separate branches of government. Meron tayong tatlong haligi ng pamahalaan, ang lehislatura, ang executive at ang hudikatura. Ngayon, bawat isa dyan sa kanilang sariling jurisdiction ay may sariling kapangyarihan. At hindi mo dapat iurakan o hindi mo dapat i-overstep ang iyong sariling jurisdiction para i-impose ang iyong desisyon, ang iyong kagustuhan laban sa kagustuhan ng isang kabalikat na haligi ng pamahalaan. Congressman Fariña, sa prosekusyon naman po, anong kahalagahan ng pagpapatawag dito sa mga Supreme Court Justices? Well, hindi ko alam po yung mga individual cases ng mga yung theories ng mga aming kasama. Ayon po sa kanila, para maipaliwanag yung pakikialam ni Chief Justice Corona doon sa mga desisyon, lalong-lalo doon sa TRO against the government, doon sa GMA travel. So doon po kasi meron po silang pinapakita na si Chief Justice minanyobra na yung TRO meron kondisyones doon, di ba? Bago maging epektibo. Minanyobra niya na imbes na kondisyon yon, President, hindi ginawa niyang resolutory condition, binaliktad-baliktad. So, yun ang teorya nila. So, yung mga justices na yun, mapapaliwanag nila, sila makakapagpaliwanag kung ano nangyari nga sa butuhan. So, importante naman ito. Now, sabi ni Joey nga, co-equal. Yes. Sinabi na nga ni Senator Gingguna kanina, co-equal yan kung nagle-legislative body yung Congress. Pero ngayon, impeachment court siya. Superior sa lahat yan. Hindi na co-equal. Kung co-equal, kung ang respondente, presidente, hindi mo siya pwedeng... kung co-equal yan, hindi mo siya pwedeng panagutin, di ba? Dahil presidente yan, at saka yung Chief Justice. Kaya nga napapanagot mo siya. At pwede po pa nga siyang tanggalin sa trabaho niya dahil wala nang co-equal dito. Ito yung pinakamataas na husgado sa buong bansa dahil pwede niyang tanggalin yung mga presidente, yung mga Chief Justice at saka Justices. Kaya walang kapantay po ito. Okay. Maraming salamat po, Congressman Fariñas. We'll be anticipating you in the floor today. Sige po. Thank you, sir. Samantala, panoorin naman po natin ang mga kuro-kuro ng taong bayan tungkol dito sa pangyayari dito sa impeachment trial. Day 14 na po tayo, Gio. Kahapon maraming nangyari. So, mahalagang malaman natin ang sentimiento ng mga mamamayan tungkol dito sa nagiging takbo ng impeachment. Lumalabas nga yung tanong na kailan ba talaga matatapos, at nandito pa lang tayo sa una at pagsimula pa lang sa pangalawang artikulo na pinipresenta mula sa Senado, at mabilis yung pagtanong ng taong bayan, kailan ba matatapos? Masusundan ba talaga ang March 29 deadline?
At Gio, pasado alas 3 na ng hapon, nag-umpisa ang trial, no? A little bit after 2 o'clock. At sa kaunti lang ang itinakbo ngayong umaga, puro mga motions and mga manifestations ang nangyari dahil nga kasalukuyan ay nagkakaroon ng caucus ang mga senator judges tungkol dito sa mga motion na hinihain ng depensa before the Supreme Court. Kaya kung makikita natin, no, sa mga unang desisyon na naganap kanina, napayagan na po na ituloy ang pagsabina sa back documents at hindi po napayagan ang MR o motion for reconsideration na nilagay ni Senator Miriam, na pinisinta ni Senator Miriam Defensor Santiago. Kasama naman natin ngayon, Gio, mga kababayan, ang isa sa mga tagapagsalita ng depensa, Attorney Tranquil Salvador III. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, sir. Kasalukuyan nga ang pinagmimitingan ng mga senator judges itong mga motion na inihain nyo before the Supreme Court. Attorney, kanina ay na-guest na natin si Attorney Kicho at pakapyaw niyang naipaliwanag sa mga manonood natin kung ano yung mga nilalaman nito. Kaya lang po bigla nag-umpisa itong trial. Pwede pong pakipaliwanag po sa amin in detail ito po mga motion. Siguro ko makikita, hindi po ito isa pong itong petition na sinampa sa Supreme Court. Pero po, siguro po balikan natin ng konti kung ano ang mga nangyari. Matatandaan niyo po noong nakarang araw, ay meron po silang ruling ukol dito sa bank deposits, ano po, at makikita po ninyo ron na yung source of information was questionable. Kasi hindi naman po lang kami nagsasabi noon mismo ang publiko, ang media nagtatanong, papayagan niyo po ba yon na kung sino lang yung na hindi niyo man alam kung sino. In fact, dalawang version pa nga po ang pinagmulan noon Sabi, meron po daw nag-abot na babae at pangalawa po meron daw iniwanan sa opisina. Be that as it may, nandun na po yun. Nagkaroon po sila ng ruling. Ngayon, wala po kami remedyo dahil nga wala namang senator judge na nag-MR, di po ba? Wala nag-MR kasi ang pwede lang mag-MR ay isang senator judge ayon sa kanilang rules. So, tinanong po namin yan kahapon. Sabi ko, ano po bang pwede namin remedyo? At may isang senator judge na nagsabi, sabi ng senator judge, it is quite unnatural na walang MR. But makikita nyo, ang isang Senator Judge Miriam, ay nag-file ng motion for reconsideration. At narinig nyo rin naman kanina na ito po ay dininay na ng majority. Ngayon, bakit po kami dumulog? Kasi po ang nakikita po namin, una, yung proseso na po ng kabuuan na nangyayari ngayon. Hindi po, let us not isolate it na, ito lang ito lamang dapat ito lamang po ang kinwestiyon ninyo. Ito po, itong problema or problema na dala ng proseso ay may ugat po ito. May pinagmulan. Makikita nyo po na yung complaint sa simula pa lamang, nagtatalo na po tayo sa Article 2, di po ba? That led the court, ang impeachment trial court, natanggalin po ang 2.4. Ngayon po, kahapon maalala nyo, na nagdiskurso na naman, mahaba po ang diskurso ukol sa Article 3, di po ba? Sinabi sa Article 3, ba't ang dami mo naman binabanggit dito? Pati yung sa mga PAL, yung mga ganito, yung mga disbursements and all of this, wala naman sa ground mo yan, basahin mo yung ground mo. So bumabalik na naman po tayo sa problemang iyon. Huwag po natin sabihin na tapos na po iyon. Yun po ay patuloy na nangyayari, depende kung anong article ang hinaharap po natin. Kasi ang paliwanag nga nila, nasa discussion naman Di alam nila. So isa po yon sa idinulog namin sa Supreme Court. Sandali po, mismo naman sila ang nagsabi kahapon, sayang lang naman sa oras kung ibabalik pa natin sa House, di ba? Hintay pa tayo ng December 16. What's a few months po kung talagang pwede nating ituwid yung paraan ng paggawa ng complaint? Attorney, nabanggit niyo po yung motion for reconsideration ni Senadora Santiago na na-deny na nga po. At the same time, meron po kayong petition for certiorari with regards to the bank records. So, paano po ito? So, sinabi na ng Senado na maaaring ilabas itong mga bank records. So, pagpatuloy ko lang po, ang kasama pa rin po ron, yung sabi namin, dahil ang lagi nagagamit nila, ngayon po sa bank records, yung 2.3, yung pag-disclose po, na sinasabi namin, related yan sa anti-graft na hindi kasama. Dahil tinanggal na po yung 2.4, sabi namin, tanggalin na po yung 2.3. Sabi namin Supreme Court, kasi wala na dito dead end na po kami. Pangatlo po, ano sinabi namin? Siguro yung huli na maaring nakapag-convince na sa amin na kailangan siguro ilapit na namin to sa isang branch of government na tunay na makapagpaliwanag at may kakayanan ayon sa saligang batas sa judiciary is yung sa bank deposit po. Kasi ang tingin naman namin, wag niyo pong isipin na kami natatakot at meron po kaming tinatago. Ang hinihiling na namin dito, gawin po natin tama ang proseso. Kasi po sa lahat ng ito, ginagawa natin ito para sa mga susunod po sa atin
Pag may susunod na impeachment, isipin niyo po kung ganito. Very simple example. Huwag na po si Chief Justice. Meron pong isang tao na nakademanda sa ating ordinaryong husgado. Tapos po, meron siyang nakademanda siya sa drugs. Ano po? At yung paraan po ng pagkuha sa drugs sa kanya ay questionable. Dahil po paring ipinland o sinabing kanya, hindi naman kanya. Ngayon, dahil nga naniniwala ang lahat sa komunidad na yan talagang taong yan ay masamang tao, ay dapat gamitin natin ebidensya niya para makulong yan. Gamitin natin yan. Ngayon po, we have to use. Ang sa tingin lang namin, isipin niyo po, pag sa future may problema, bakit sa impeachment? Di ba supreme yan sa lahat? Bakit nila inalaw yun? Supreme sa lahat yun, di ba? They were saying supreme. Inalaw nila yun. Ibig po sabihin, pwede yan. Huwag niyo kay questionin yan. Pwede. So ngayon po, I think it is high time. Yan po namin, questions of law na in relation sa exercise po ng discretion. Huwag po sana naman masamain ng mga nakikinig na, uy, gustong pigilin, meron po ako narinig na gustong pa-acquit sa Supreme Court. Hindi po. Ang inaano natin, tama po bang ginawa? The Senate was put in this situation because the complaint at the outset was may problema po. Yun po ang lumalabas po ngayon at ang hindi po tamang sabihin, tayo po, ang Senado at ang House ay magkasama rito laban sa... Ay hindi po. Kasi po sila ay Senator Judge. Ang House of Representatives po ay umuusig. So magkaiba po ang posisyon na ito. So ang sabi nga namin, bigyan natin ng pagkakataon. Sa bagay naman po, pag naayos na ito, makikita nyo naman, binabalikan naman ng Senator Judges ang mga ruling na husgado. Di ba sabi nila, doon sa ruling, doon kay dating Ombudsman Mercedes Gutierrez, sabi, one article, one charge. So talaga pong babalik at babalik tayo sa jurisprudence, sa desisyon ng Supreme Court. Ngayon pong may katanungan dito, maganda po sana na bigyan ng pagkakataon yung proseso pong ito. So, balikan lang natin, Gio, yung tanong ko, ano po mangyayari ngayon dahil nagdesisyon na po itong Senado na ilabas na po itong Ayun mga nga back po. records? Makikita niyo po, nag-filing kami ng motion, Yan po, nag-file kami ng motion to defer. Na sana naman ay pakinggan nila. Na sana naman habang